nga ba defender? Masama Ah, yan, so, di ba? sorry. Akala ko sinipa ko eh, kasi bigla na lang nawala eh. Baka sinipa mo eh. Baka lang naman. Hindi aso. Baka lang. Ah, baka lang naman pala, Oo. hindi naman pala totally nagbibintang. Talaga kayo. Oo. Eh kasi bakit biglang nalaglag ano? Eh kasi pinag-usapan yung hiwaga. Eh hindi pa naman yun maintindihan ng mga exiters gaya ni Pepsi na wala ng kaligtasan. So, mahirap siya magsalita ng ganon. Walang kaligtasan. Brad, magkaparehas Oo. lang ba ng kalagayan, Brad? Yung halimbawa, exciter ka o natiwalag ka? Pagka ganun ba, parehas na lang kayo ng kalagayan? O Lalabas parang gano'n na nga, pareho ng ano yon ng kalagayan. Yung mga exeter kasi, kumbaga ang ginawa nila, tiniwalag nila yung sarili nila. Kaya sila nag-exit, no? Kasi ah, tinanggihan nila yung dalisay na aral. Samantala ito namang mga tiniwalag, ayaw naman sumunod sa aral. lumaban, Kaya ganun. tiniwalag sila, lumaban. So parang ganun lang kasi yung mga exeter, lumaban din yan. Kaya, ayan. Hmm. Hindi na pwedeng bumalik yan, yung mga rebelde, mahirap bumalik yan kasi paniniwala nila, yung pinanggalingan nila masama, sila yung tama. Pero ang totoo, wala na silang kaligtasan, gaya ni Pepsi, ano. Eh, di ba, Kasi Brad? ang magsalita ng isang salita, Boss, Defender, mm, biblical place po. Anong basihan sa Bible niya? sandali lang, may nagtatanong. Ganito yan ano, hindi na yan katanggap-tanggap kasi ang aral may disiplina yan. Yung mga minsan na liwanagan, nakalasap ng mga kaloob ng kalangitan, nakabahagi ng Espiritu Santo, no? Eh, sa kanahiwalay, hindi na sila pwedeng baguhin sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos sa hayag Amen. na kahihiyan. So Amen. wala nang pagtanggap doon. Ay, hindi yan pinapapasok sa lokal. Yung mga nanira na kay kuya sa iglesia, hindi na yan pinapapasok kasi yung mga natitiwalag, bawal na yan pumasok sa lokal. Pag Eh, di ba, nalaman niya ng mga kapatid, bawal na Brad, yan. di ba, hindi kalaban ng Diyos ang hindi kalaban ng Diyos ang nagbabalik loob, Brad, di ba? Yung mga nagbabalik loob, yung mga tao na gumawa ng masama, no, walang alam sa katwiran, yun yung nagbabalik loob na tinatanggap, nagsisisi sa kanilang mga gawa. Pero yung mga naliwanagan na minsan, naliwanagan, nakalasap na ng kaloob ng kalangitan, naliwanagan na, ibig sabihin na aralan na yan. Saka ka nagrebelde, iba ang kondisyon nun. Hindi nakatanggap-tanggap yun. Kasi ang magsalita ng kahit isang salita laban sa espiritu, wala nang kapatawaran. Eh yung aral, espiritu yun. Sabi ni Kristo, ang aking mga salita, pawang espiritu at pawang buhay. Eh siniraan mo ng siniraan yung aral. Eh isang salita pa nga lang, wala ka ng kapatawaran eh. Kaya sabi ng kasulatan, ano po. Hindi yon, pinagbabawalan yon. Pag nagwala kasi, papabarangay yan. Tatawag kayo ng barangay, may nagwawala dito. Akala ko. Klaruhin mo lang. Grabe Baka naman. ipabarangay natin si Pepsi. Grabe. Grabe ka naman, Brad. Gustong sumamba, dadalhin mo sa barangay? Hindi, sabi kasi ni viewerista, nagwawala nag-aamok, parang gano'n, nagwawala.
gustong manakit, halimbawa, ipapabarangay natin yon. Kasi iba naman ang kondisyon niya. Pero kung sa strictly ng Biblia tayo, no, mag-uusap, hindi na mababago yan sa pagsisisi. Yung mga minsan na liwanagan. So, ang ginagawa ng pangasiwan, hindi na yan pinapapasok. Maliban na lang doon sa isang lokal na walang nakakakilala sa kanya. No? Pwede siyang makapasok. Pero pag nalaman niya, no, makakalusot. O kasi hindi siya kilala. Halimbawa, nagpanggap siya. No? Sasabihin niya, inactive lang ako. Baka yun ang gamitin ni Pepsi. Inactive lang ako. Kaya pwede akong dumalo. Pwede yon, makapasok siya. Pero pag nalaman yun ng pangasiwan na ito pala rebelde, nanira. No? At saka lalabas naman ang ugali. Oo, papalabasin yan. Abra At saka Defender, yung may tanong si Pastor rebelde talaga isip nun. Ding. Go ahead, Pastor Ding, tanong ka na kay Defender. Ingay dito. Ayun, parang ganito eh. May kaibahan ba yan sa 99 na tupa, 100 na tupa na wala yung isa hinanap? Sa inyo ba hindi nahahanapin yung nawawalan tupa? Iba kasi ang nawawala kaysa nagre-rebelde. Magkaibang kondisyon yon. Halimbawa, sa 100 na tupa, isa ka sa nawawala. Ibig sabihin, hindi ka na doon lumalakad sa lakad ng 99 na tupa. Ano ba ang lakad dapat? Yung katwiran, yung aral. Kumbaga, nahihikayat ka ulit ng sanglibutan sa mga kalayawan. So, hinahanap ka kasi hindi ka naman agad itatakwil eh. Papaunawaan ka. O kapatid, dalo po tayo. Kasi may pangako ang Diyos, buhay na walang hanggan. O sasabihin mo naman, patawad po kapatid kasi ito na maraming dahilan Pero hindi naman siya, hindi naman niya nilalabanan yung aral. Talaga lang nagkukulang siya, iba naman itong rebelde. Yung buong aral, tinututulan. Iba po ang kondisyon nun. Kasi sa may mga masasamang, sa may maling pananampalataya, una at ikalawang pagsaway, itakwil mo na. So tinatakwil po yung mga may maling pananampalataya na nasa loob ka pero minamali mo pananampalataya mo, tinatakwil. Pero kung naliligaw ka lang ng landas, kasi yung pagkaligaw ng landas, yun yung paglakad mo sa daan. Nasabi ni Kristo, pinaghanda ng daan, ako ang daan, hindi ka lumalakad kay Kristo, papaalalahanan ka. Kasi pag-ibig yun sa kapatid. Ngayon, kung ayaw mo talaga, ayaw ko na dyan. Kasi mali ang aral dyan. Sa demonyo lahat dyan, yung aral. Iba na yun. Itatakwil ka na nun. So, ganun po. Kaya magkaiba yung naliligaw, nawawala sa daan, kaysa sinisiraan yung daan mismo. Rebelde yun. So, Oo, kasi magsisiman siya, hindi na yung katanggap-tanggap. Kasi sabi ni Pablo, yung mga minsan na liwanagan, hindi na sila mababago sa pagsisisi. Useless yung pagsisisi nila, hindi na sila mababago. Ganon pa rin yung kalagayan nila. Kapag naliwanagan ka, nagrebelde ka. Parang si Rongway lang. Tingnan mo si Rongway. Sa tingin nyo kaya magbago na yon sabi, si Soriano sa demonyo yan. Yung aral ni Soriano sa demonyo. Tapos magbabago, sasabihin niya sa Diyos na. Mahirap yun Paano yun? Mahirap yung gawin ni Rongway. Nagtayo ng sariling religion. Paano yun, Brad? Sinasabi niya siya yung tama. Kaya nga, pag sinabi niya siya ang tama, yung pinanggalingan niya mali, sa totoo nga siya ang Antikristo kasi sabi ni Juan sa 2:19, yung mga nagsilabas, mga Antikristo yon. Kasi kung hindi sila nagsialis, dahil hindi sila sa atin, kaya sila nagsialis. So, basahin mo lang 2:19. 18 umpisahan mo, marami ng Antikristo ngayon, Kaya yung mga nagsialis, isa yon sa mga Antikristo. Siya pa nga dito, Brad, yung malakas magsabi ng Antikristo daw yung iba Ang totoo, yung mga nagsialis, yun ang mga Antikristo, sabi ni Juan. Kaya sabi niya, kung sila'y sa atin, hindi sana sila umalis.
nagsialis sila, nahayag sila na hindi sila sa atin. Kanino sila? Sabi ni Kristo, sila'y sa inyong, kayo'y sa inyong amang dyablo. Hindi na sila sa Diyos. Ang mga nais ng inyong ng ama, ang inyong ginagawa. Di mamamatay tao na yon. Paano naging mamamatay tao? Sinisiraan nila yung mga tao. Nagsasabi ka Pinapatay lang nila ba, sa Brad, pamamagitan ng bibig. nagsasabi ka lang ba, Brad, ng katotohanan o may pinaparinggan ka? Sinasabi lang natin ang katotohanan for awareness, no? Hindi naman tayo namimersonal. Kasi ang tinatanong naman aral, no? Tungkol sa aral, yung mga rebelde, hindi na pwedeng tanggapin yon, yung mga minsan naliwanagan. Pero yung mga naliligaw lang, nagkakamali lang. Kasi ang tao subject sa pagkakasala, pagkakamali. Nagkamali ka minsan. Sabi nga ni Kristo, yung kapatid mo, nagkasala sa'yo makapito, bumalik sa'yo, nagsisi, patawarin mo. Pinapatawad yon. Pero iba po ang nahiwalay. Iba po ang kondisyon ng nahiwalay. Yung mga minsan naliwanagan, saka nahiwalay, wala nang pagbabago. Hindi na katanggap-tanggap yung pagsisisi nila. Hindi na sila babaguhin sa pagsisisi. Kasi ang ginagawa nila, sinasadya nila ang pagkakasala. So mga mananadya ng kasalanan, wala nang haing natitira pa yan. Sabi ni Pablo sa Gs 26:27, yung mananadya ng kasalanan, no? Wala nang haing natitira pa sa kanila, kundi kakilakilabot na paghuhukom sa impyerno. Di impyerno na pala yun. Paano yan, bro, Depender, kung umanib naman siya sa once save, always save, ligtas siya kahit nagkamali siya doon sa unang sa iglesia niyo. Ligtas siya doon sa usas, ligtas siya doon. Pero sa impyerno hindi siya maliligtas. Sa usas lang siya ligtas kasi once save, always save sa paniniwala nila. Sa impyerno paparusahan pa rin siya Teka lang, pakinggan natin Mo. ang sabihin. May chance yun sa kaligtasan kung hindi ka kaanib sa iglesia ng Diyos. Hindi naman MCGI ang aaniban mo. Ang MCGI, mga kaanib ang ibig sabihin yan. Mga kaanib sa iglesia ng Diyos. Kaya hindi ka aanib sa MCGI. Kung isa kang MCGI o hindi ka MCGI, may pag-asa kang maligtas. So sa paanong paraan? Yung ang kriminal na katabi ni Kristo na napako sa krus, sumampalataya lang yung kay Kristo. Sabi ni Kristo, kakasamahin kita sa paraiso. Yung sabi ng magnanakaw na yon, yung kriminal, alalahanin mo ako pag nandoon ka na sa paraiso mo. Ngayon, sabi ni Kristo, kakasamahin kita. Ayan. Kasi ganito yan, ang prinsipyo ng Diyos, ibig ng Diyos, lahat ng tao maligtas at makaalam ng katotohanan. So, kahit nandoon ka sa Katoliko, kahit mali ang aral ng Katoliko, kahit mali ang aral ng Baptist, kahit mali ang aral ng ROG, kahit mali ang aral ng lahat ng born again, mga Protestants, ang gusto ng Diyos, lahat ng tao maligtas at makaalam ng katotohanan. Ngayon, hindi ibig sabihin, hindi ka nakapasok sa iglesia ng Diyos, hindi ka na maliligtas. Hindi ganon yung aral ni Kristo. No? Kasi mayroong paghuhukom. No? Yung mga hintil na walang kautusan, hahatulan sila base sa kanilang mga gawa. No? Ito namang nasa ilalim ng kautusan ni Kristo, hahatulan din sila base sa kautusan ni Kristo. Yun naman nabuhay sa panahon ni Moises. Kautusan naman ni Moises na galing din sa Diyos. Hatulan din sila sa kautusan ni Moises. So, ganon ang paraan ng Diyos. Kahit mali ang aral, basta wag ka lang rebelde gaya ni Pepsi, hindi na yan maliligtas Kahit mali ang aral mo, hindi naman doon ang basehan ng kaligtasan. Halimbawa, Katoliko ka, mali ang aral mo. Nakakagawa ka naman ng kabutihan, no, sa kapwa mo, napaka maawain mo, no? Kasi ang kaligtasan kasi, sabi ng kasulatan, sa paghukom, walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa.
Eh Yun. maawain ka. Eh mali pa ang aral mo. Eh hindi tinitingnan yun ng Diyos kasi sa paghukom hindi naman, eto si Aaron, mali ang aral to, naging Katoliko, impyerno na ito. Hindi ganun. Yun. Ang paghukom, walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Eh, kahit mali ang aral mo, maawain ka naman. Mapagmahal ka naman sa kapwa, gaya ni Aaron. No? Oo. Napakabait na tao. O, gaya na si Aaron, napakabait. Bro. Hmm. Mm. Ganito kasi pag alam mo na yung mali, no? Pag alam mo yung mali, ayaw mong talikdan, yari ka sa Diyos. Sasabihin, di ba, alam mo mali, bakit ayaw mo? Yung pa rin ang ginagawa mo, humag ka rin. Pero kung inosente ka naman, ipinanganak kang Katoliko, binautismuhan ka, bata pa, wala ka namang kinalaman doon. Inilubog ka kung ano, no? Pagdating sa paghukom, wala kang kinalaman doon sa reliyon ng magulang mo na kinalakhan mo, pero ikaw napakabait mo, maawain. Sabi ni Kristo, no, sa paghukom, sabi niya, halika kayo mga pinagpala ng aking ama, no? Yung mga matutuwid, sasabihin niya, sapagkat ako'y nagutom, inyo akong pinakain. Nauhaw ako, pinainom. Naging taga-ibang bayan, inyo akong pinatuloy. Nagkasakit, pinaroonan, no? Sabi ng mga matutuwid, Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom, pinakain ka namin, nauhaw, pinainom, naging taga-ibang bayan, pinatuloy, nakulong, pinaroonan, nagkasakit, dinalaw. Sabi naman ni Kristo, sa paggawa ninyo, kahit sa isang maliliit kong kapatid na ito, sa akin ninyo ginawa. Ayun, yung mabuting gawa pala, malaking factor yun para sa kaligtasan mo. No, kahit isang basong tubig, sabi ni Kristo, hindi mawawala ng ganti sa kanya. Pinakain mo pa, no? Pinatira mo pa sa mansion mo, kung mansion man yan o mini mansion, no? Napakalaking bagay yon. Sabi ni Kristo, mga mapapalad o mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang ay inihanda sa inyo bago pa ang sanglibutan ay naging gayon. Sapagkat ako'y nagutom, pinakain nyo, nauhaw, pinainom. Depende nga daw, Brad. Kung alam mo na yung depende aral, yon. Sige. Hindi, Sige, sige. Ang sagot ni Bro Defender, yung kung inosente ka naman na di mo alam na nasa maling aral ka, may pag-asa ka dahil sa paawa ng Diyos. Pero kung alam mo na nga na mali, tapos tinutuloy-tuloy mo pa, yun yung wala. Okay naman yung paliwanag ni Bro Defender. ang makatuwid, Brad Defender, Hindi, Sa mga nagkakasala Brad nga Defender, sila. Kasi sila mas yung mabuti sumasamba pa sa pala, ribulto talaga. Brad Defender, mas mabuti pa pala yung hindi ka makarinig ng aral kaysa makarinig ka tapos pinalaban. Okay. Bro Defender, ito kasi yun. Mas maganda pa yon. Yung kay Alejandro, sabi ni Pablo, binibigay ko na kay Satanas. Maligtas ang kanyang katawa, maligtas ang kanyang espiritu. Pero yung katawan, ibinibigay na niya. Ibig sabihin, itong si Alejandro, kahit na ibinigay pa kay Satanas nga ni Pablo, pero ligtas pa rin. Anong masasabi mo doon? Yung maliligtas doon, yung espiritu na ibinigay, no? Kasi ang isang kaanib sa iglesia ng Diyos, binibigyan ng Diyos yan ng Espiritu Santo. Yung mga salita kasi ni Kristo, yung aral, mga espiritu yon. Kasi sabi ni Kristo sa 1:63 ng Juan, ang aking mga salita, pawang espiritu at pawang buhay. Ngayon, yung mga naturuan na liwanagan ng aral, may mga espiritu yan ng Diyos. Ngayon, nagpakasama ka dahil sa free will mo, gusto mong magpakasama. Kahit hindi mo asawa, inasawa mo na. Pinapaalis yan ni Pablo sa iglesia. Ibinibigay yung katawan kay Satanas at upang ang espiritu maligtas. Anong espiritu yon? Yung espiritu ng Diyos. Yung salita ng Diyos, mga espiritu yon. No? Isa doon is banal na espiritu, inaalis yun para hindi madamay kung paparusahan ka na. Kasi sabi ni Kristo sa Mateo 10:28, huwag kayong matakot sa pumapatay ng laman at hindi nakakapatay sa kaluluwa. Kundi bagkos matakot kayo sa pumapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Kaya ipinapabigay yung katawan para hatulan yun sa impyerno pagdating ng araw.
no? Hindi na maliligtas yung katawan na yon. Sino parang Pero sino yung hindi maliligtas. Oo. Oo. Kaya yung espiritu na yon, kukunin yon, yung ibinigay sa iyo. Kaya nga tayo tumatawag sa Ama, Abba Father, kasi yung espiritu ng Diyos, no, sumasaksi yon sa ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya mayroon tayong espiritu ng Diyos. Yun ang inililigtas, inaalis, no? Ang pagliligtas kasi aalisin sa katawan ng isang dating mananampalataya at nagrebelde, aalisin para ligtas yun. Yung katawan mo, pati kaluluwa mo, dadalhin sa impyerno kasi rebelde ka. So, yun ang mangyayari. Kaya nga bro, kaya nga bro, ang paniniwala nyo, sabi nyo, tama ha. Wala tayong problema doon. Halimbawa, sabi nyo, tama kayo. Kami naman, sasabihin namin, tama kami. Ngayon, pagdating sa paghuhulog, hindi yung tama ang claim natin, ang pag-uusapan doon. Ayan, dinig na ba? Okay na. Oh. Sabi mo kasi bro, viewerista, sabi mo, kayo tama. Hindi niyo sinasabing mali kayo. Di tama kayo kami naman nagki-claim kami, tama din kami. Pagdating sa paghuhukom, hindi 'yun ang pagbabasihan ng Diyos. Kasi hindi mo naman sinasabi mali ka. Kasi pag sinabi mong mali ka, mali ka pala Di huhukman ka sa kamalian mo, impyerno ka. Pero sinasabi mo tama ka. Saan ka ngayon huhukuman? Di doon sa mga gawa mo. Kasi sabi ng Diyos, no? Huhukuman ng Diyos ang mga lihim ng mga tao. Ayon sa aking ebanghelyo. Kung ano yung ginagawa mo sa lihim, sa hayag man yan, huhukuman yan. Hindi na doon sa claim mo na tama ako kasi hindi ka naman hatulan doon sa tama na nga Tapos hatulan ka pa, sasabihin pa sa'yo ng Diyos, mali ka. Hindi naman ganon ang Diyos ka-brutal, humatol. Kung alam ng Diyos ko, yung claim mo na, kung ano man ang claim mo, hindi naman yun ang basyan sa paghatol. Kaya nga, may binabasa tayong talata na sa paghukom, walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. No? Hindi ka nagpakita ng awa, hindi ka rin kaaawaan. Pero kung naging mabuti kang tao sa kapwa, isang malaking faktor yon sa kaligtasan. Kasi sabi ni Kristo, nagutom ako, inyo akong pinakain. No? Gawa kasi yun nauhaw ako, inyo akong pinainom. Malaking faktor yun. Yung sinabi mong, tama ako, di tama ka. Sige, tama ka. Pero yung gawa mo naman masama, yari ka rin. Di ba? Tama. Base dun sa tanong mo kanina, Boyorista, na kunyari si Pepsi, nagsisisi na, tapos hindi nila pinatawad. Hindi sila nagpatawad. Yun ang hatulan sa kanila, yung gawa nila. Hindi nyo pinatawad si Pepsi, gusto nga magbalik loob. Ayun. Reverse Joke lang, bro, Defender. Ay, packet daw si attorney, yung attorney ni Defender. May chance pa pala to, si Pepsi. Pepsi, sa natitirang buhay mo, magpakabait ka na, magbago ka, wag mong kalabanin yung dati mong aral. Ha? Mapagpalang umaga sa inyo, mga kaibigan. Base sa Biblia, wala siyang pag-asa sa kaligtasan. Pero hindi ko sinasabi sa sarili ko, base sa Biblia yon. Ngayon, kung bahala na ang Diyos sa kanya. Nag-aaral pa. Ganito, kung sa Biblia ang pag-uusapan, kung titingnan natin sa katwiran, yung mga minsan na liwanagan, hindi na sila mababago muli sa pagsisisi, no? Sa Biblia, wala na talaga siyang kaligtasan. Pero ang Diyos naman, nakakakita, no?
hayag sa kanya lahat, no? Kahit lihim ng tao, hayag yon. So, pagdating sa paghukom, hindi natin alam kung ano yung nakita ng Diyos na hindi naman natin nakita. Kasi ang ating pinagbabatayan lang kung ano yung prinsipyo ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Pero hindi natin sinasaklawan pagdating sa paghuhukom, nakita ng Diyos talaga, matindi yung pagsisisi nito, nakita nito yung kabutihan. Hindi natin alam, wala na tayong doon, tutol sa Diyos kung iligtas siya ng Diyos. Pero kung sa pag-uusap Biblia lang, katwiran, masasabi natin ayon sa Biblia, wala na siyang kaligtasan. Oo. Wala na Oo, yan sa kay Kristo. 8:1 yon. Bro, yung Wala depende na siya kay Kristo. Oo, Di wala na siya kay hahatulan Kristo siya. Hindi, wala nga Umalis lumayas. Brad, Sabi, yung mga na kay Kristo, wala nang anong mga hatol. Wala siya kay Kristo, di may hatol siya. ayun yan la, Yo, reality. ilagay mo na lang kaya yung topic kung maliligtas ba si Pepsi o hindi. Si Pepsi. Si Pepsi yung topic, Pero malilay ko naman bro, maliligtas pa naman si Pepsi. Di concern lang tayo sa kanya, mga kaibigan Oo. kasi natin di ba? Kasi, Bro Defender, may tanong ako sa iyo. Paano naman yung nakakaalam ng mabuti pero hindi ginagawa? Gaya ni Mr. Pogi, alam niya mabuti ang pag-anib sa MCGI pero di niya ginagawa. May kaligtasan ba yan? ibang konteksto naman yung bro sa Iba. Santiago. Context pala yun. Ang sinasabi doon, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti, Sagutin sabihin, sagutin. Makikinig kami. iba naman yung na umanib doon. Umanib. Objection. Hindi po si Mr. Pogi tinatanong ko, si Bro Defender po. Oh, Yes si or Mama, no, categorical. Aaron, titirahin din kita pagkatapos ni Bro Lavender. Sige. Joke lang, to si Bro Rango talaga. Alam mo na magkaibigan tayo. Ang sagot natin diyan hindi pwede nating mahatulan agad na hindi siya maliligtas si Mr. Pogi. Bakit? Yung kasalanan niya hindi pa naman ganun katindi alam niya yung mabuti pero hindi niya nagagawa, kasalanan sa kanya. Kasalanan lang, hindi naman pamumusong yun no? Naging kasalanan lang sa kanya. Kino. So ngayon, may mga lihim ang tao na nakikita yon ng Diyos, no? Yung isang bagay nagkasala siya, pero sa isang bagay mabuti naman siya sa kapwa. So mas tinitingnan ng Diyos yung kabutihan. Hindi doon sa kamalian kasi given sa ating mga tao, nagkakasala tayo kahit nga matuwid sa 7:20 ng Ecclesiastes. Tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Nagkakasala kahit matuwid, kahit gumagawa ka pa ng mabuti. Ito naman si Mr. Pogi, wala pa naman siya sa loob. Kumbaga, hindi pa siya hahatulan ng mananadya sa kasalanan. Kumbaga, ang kondisyon niya parang tinitimbang-timbang niya, aanib ba siya o hindi? Aanib ba o hindi? Parang ganon. So, hindi pa ganon kalala yung kasalanan ng tao. Parang normal lang yon. Pero inaanyayahan yung nasa labas na makisanib kayo sa mabuti. Ngayon, ayaw mo. Sana dumating yung panahon na gustuhin mong umanib kasi pagdating ng paghukom, baka hindi ka rin pakinggan, no? Kasi mayroong ganun ang Diyos sa kawikaan. Iniunat kong aking kamay, ayaw kayong makinig. Ayun. Wala pa. Sympathizer lang siya. Kumbaga, naniniwala siya doon sa aral na tunay, pero hindi pa buo yung pananampalataya niya. Kasi ang buong pananampalataya kasi, dadaan ka na sa mass indoctrination, tatanggapin mo yung buong aral. So sa ngayon, ang kondisyon ni Mr. Pogi, parang parang nagsusuri pa lang siya. No? Sumasampalataya siya pa, pero hindi pa buo.
Pwede naman kasi mayroon namang nangangaral gaya nung na sinasabi ng mga alagad. Panginoon, Bro, sa Mateo, bro, sa Panginoon, Mateo yung na ipapangaral lang Oo. yung ebanghelyo sa buong hindi naman lahat ng isang pastor lang magngangaral doon lahat doon sa Kasi Mateo, sabi bro. ni Kristo, yung mga hindi laban sa atin, suma sa atin. Halimbawa, si Mr. Pogi, hindi pa siya MCGI, pero hindi naman siya laban sa MCGI. Sabi ni Kristo, pabayaan ninyo sila. Kasi ang hindi laban sa atin, suma sa atin yun. So, Yung pwedeng hindi yung ganon. laban, hindi pa ano yun? Inokontra yun yung laban, di ba, bro? Ah, Kasi ang dalawang klase ang meaning yun pabayaan nyo sila. Ang hindi laban sa atin ay suma sa atin. So meaning, ang kalaban, inaano yun, pinupuna. Parang ganun lang. si Bro Mario naman, kalaban lang sa akin, pero hindi naman siya laban sa aral, no? So, ang sabi ni Kristo, pabayaan ninyo sila. Ang hindi laban sa atin, ay, signal pa. sorry. Ayan. May na pa ba? Ayan. Wala. Dinig na ba? Dinig? Okay na. Yung si Bro Mario kasi, ano yan ako lang naman ang kalaban niya, yung buong aral, hindi naman Kaya, tama yung sinabi ni Kristo na yung hindi laban sa atin, suma sa atin. Kahit Eh, kalaban niya ako lang naman ang kalaban niya Okay bro, lang yun. di ba, yung dala mo yung dalisay na aral, bro, eh. Yun yung katuwiran mo, eh. Paano yun? Hmm. Dala natin yung dalisay na aral. Maraming kalaban, gaya ni Kristo. Dalisay yung aral ni Kristo. Tingnan mo, pinapatay pa siya. Tayong mga tao na sumasampalataya sa aral ni Kristo, kahit dalisay yung aral natin, maraming kalaban. Si Kristo nga, napakabait ni Kristo. Nagpapakain ng libre, pinapatay pa. Tayo pa kaya? Minsan wala tayong ipakain sa ating kapwa, sisiraan tayo ng sisiraan yan. No? Oh, 'di ba? Wala kang ginagawang mabuti na nagbabahagi ka lang ng katwiran ng Diyos, pero sisiraan ka. So okay lang 'yan kasi sabi ni Kristo, yung alipin ay hindi dakila sa kanyang Panginoon, no? Kung ako'y siniraan nila, inalimuran nila, pinagwikaan nila ng masasakit na salita, kayo ganun din. So given na 'yon sa mga Bro, sumasampalataya kasi depende, hindi bro, Depende, ako ni naman may next Kristo. question Malas- ulit ako. kahit Paano naman yung nagpapakilalang sila lang maliligtas, pinapangunahan yung Diyos? May kaligtasan ba yun? Parang ROG yung sinasabi mo o parang ganon, sila lang maliligtas o OSAS, parang ganon. Hindi totoo Hindi, yung yan, sila bula lang lang yan. maliligtas pag umanib ka sa kanila. So parang pinapangunahan nila yung Diyos. May kaligtasan ba yun? Hindi totoo nga yun, yung nagsasabi ng ganon. May kaligtasan din sila, sinasabi lang nila out of ignorance yun, no? Pero yung mga nanluloko, no, halimbawa, ministro nila, sabi nila, tayo lang maliligtas. O yung mga ngaral nila, sabi, tayo lang maliligtas. Di niluloko niya yung mga miyembro niya. Yung niluloko Amen, niya, amen. pwede pang maligtas yun. Pero yung manluloko, hindi, mahirap maligtas yun. Manluloko nga Parang Ayun. pumapatay lang bro, din yun. Depender. Lilinawin ko lang, bro, Depender. Pag ikaw ba Sige, bro. iligtas, kasi ikukumpara natin sa paniwala ng iba na ligtas na sila. Halimbawa, bro, Depender. Pag ikaw ba iligtas na, hatulang ka pa rin ba? Yung mga ligtas may hatol pa rin yun. Basahin mo sa unang Pedro 4:17, no? Mga ligtas na ito, sabi. Ngayon nagpasimula na ang paghuhukom sa bahay ng Diyos. Kung nagpasimula sa atin, saan kaya haharap yung mga nasa tagalabas? Di may paghuhukom pa rin, Sabi naman ni Pablo sa 11:32 ng 1 Korinto, bakit tayo pinarurusahan? Hinuhukuman tayo para wag tayong masama na hukuman ng sanglibutan. Di hinuhukuman din yung mga matutuwid. Pero iba kasi ang paghuhukom sa matuwid kaysa sa sanglibutan. Magkaiba yon. Nauna sa atin ang nagpasimula na ang paghukom sa bahay ng Diyos. So exclusively, hinuhukuman ng Diyos yung bahay niya. O paano hukuman? Paano ba ang paghukom sa bahay ng So, kumbaga, parang ba kung maghuhukom baga, kunwari, sa nasa bahay ng Diyos, kumbaga, may hindi pa maliligtas sa punto na yon o ano ba yun? Ilan ang laman nito, kuya?
Yung paghukom sa bahay ng Diyos sa pamamagitan yung ng katwiran. Halimbawa, lumalakad ka, hindi naman katwiran. Sabi nga itutuwid ka, paalalahanan ka. Para yun ang hukom Ngayon, nagkasala ka, mayroong disciplinary action pag nagkasala ka. Di ba bro, Didisiplina ka. bro, sa loob ng iglesia, halimbawa nasa loob na ng iglesia ng Diyos, ikaw mag-judge pa doon sa isa loob na. Ibig sabihin lang, dalawang klase lang yan. May punto pa na hindi pa maliligtas doon. O bakit pa maghahatol wala nang anumang hatol pa O wala nang judge pa Ako, lumalaban sa dalisay na aral, wala nang Hindi, kaligtasan. bro, nilinaw nga natin, bro, Iron. Kasi bakit nasabi ni bro, depende na sa loob, may hatol pa. Ibig sabihin, may maliban sa paghahatol, may dalawang hatol pa sa loob. Parang hindi pa kontento, kumbaga, hindi pa sigurado na may mga pa. Ano yan? Ang ibig sabihin kasi doon sa 8:1 ng Roma na yung mga nakay Kristo wala nang anumang hatol. Ang tanong, ano yung wala nang anumang hatol? Hatol 'yun ng sanglibutan. Kasi sabi nga ni Pablo, no, bakit tayo pinarurusahan? Hinahatulan tayo upang wag tayong masama na mahatulan ng sanglibutan. O kaya, yung mga nakay Kristo, wala nang anumang hatol 'yun. Anumang hatol? Ano 'yun? Hatol lang sanglibutan, wala ka ng hatol doon. Pero sa loob, mayroon pa ring hatol hanggang ngayon. So, dapat kukunin mo sa konteksto. Meron Ang bro, Biblia, bro, Abraham, naligtas na yan. Kasi nasa na yan nasa pagitan natin yung si Lazaro pala, Kininto ng Isos, naligtas na yun kasi yung kininto niya, totoo yun. Hindi naman magkikwenta ang Panginoong Diyos na si kasi Di ba bro, depender yun? Yung May Lazaro. kaligtasan kasi pangako yun. Pangako yun. Bagamat, kumbaga sa waiting ka ng kaligtasan, nasa waiting ka ng kaligtasan, ito namang yung iba, waiting naman sa pagbuko. No? Ang pag-uusapan mga Kristiyano, waiting yun sa kaligtasan. Pero hindi pa totally naligtas yun. Kasi ang kaligtasan, buhay na walang hanggan, pangako yun. So ngayon, kapag wala ka pang buhay na walang hanggan, hindi pa lubos yung kaligtasan mo. Kailan lang malulubos? Kung may buhay na walang hanggang ka na, hindi ka na mamamatay. Halimbawa, nasama ka ngayon. Sige bro. Mga Kristiyano yan. Kasi ang mga Kristiyano, maraming kaligtasan dapat ang tatanggapin. No? Sabi ni Pablo sa 2 Korinto 1:10, no? Tayo'y niligtas sa lubhang malaking kamatayan na yon. At nililigtas at ililigtas pa. So naligtas ka na, magliligtas pa at ililigtas pa. So yung kaligtasan na yon, tsak yon. No? Totoo yun, naligtas ka na. Pero tandaan natin, sinasabi ng Biblia na mayroong kaligtasan ng kaluluwa. No? Nasabi ni Pedro sa 1:9 na ating tinanggap ang layunin ng pananampalataya, ang maligtas ang kaluluwa. So ibig sabihin, sa future pa yon. Pero yung kaligtasan na unang tinanggap nila, ay tsak yun, ligtas na talaga yon. O anong kaligtasan yon? Niligtas ka ng Diyos sa kasalanan mo, sa kalukuhan mo. Ngayon pinatawad ka, ligtas ka na. Mayroon pang kaligtasan sa kaluluwa. Dapat yun ang pagtagumpayan mo, maligtas yung kaluluwa mo. No? Bro, depender, paano mo na Yes. Kahit pa rin kasi nagsimula na sa bahay ng Diyos ang paghuhukom. Di may Os. pagdating sa final judgment, wala nang hatol yon. Pero habang nandito pa sa lupa, Lag siguro talaga yung TikTok alisin ngayon. ko muna yung ano ko.
Tapos ka muna sa purgatorio, bro, defender, para hindi ka nawawala. Ayan, alisin ko. Ayan. O ganito ang tanong, maganda ang tanong. Sige. Ganito. May Yes, pagkakataon dito sa lupa, yung mga ligtas na, may hatol yon. Ano ang talata? 1 Pedro 4:17, sa bahay ng Diyos, nagpasimula na ang paghukom. So may hatol yon. Ngayon, sa isang pagkakataon, dito sa lupa din, wala nang anumang hatol yon. Kailan? Kapag nabuhay ka na mag-uli, nakasama ka na ni Kristo sa paghukom, sa pangangaral sa 1,000 taon, wala ka ng paghukom doon hanggang sa dumating yung final judgment, no? Hindi ka nahahatulan. Kumbaga, sasaksi ka na lang doon sa paghukom ni Kristo. Kasi pagdating sa final judgment, ang hahatulan na lang yung kambing at saka tupa, yung tupa na hindi naman naanib. Kasi sabi ni Kristo, sa labas, mayroon akong tupa sa labas ng kulungang ito. So pagdating ng paghukom, yung mga tupa na yon na nakagawa ng mabuti, pero hindi nila lubos alam ang aral, kasama yun sa hukuman. Pero yung mga naligtas na, nakasama na ni Kristo sa loob ng 1,000 taon, wala nang paghuhukom doon. Kasi natapos na yung, kumbaga sa termino, na nag-due na yung paghukom. Kasi, di ba noong unang iglesia, sabi ni Pedro, nagpasimula na. Ibig sabihin, may pasimula, may katapusan. No? So, kung paano hinatulan yung bayan ng Diyos, no? Sinabi ni Pedro sa 4:17 ng unang Pedro na nagpasimula na ang paghukom sa bahay ng Diyos, ibig sabihin may katapusan yun. Kailan matatapos? Doon yon sa 1,000 taon. Wala nang anumang hatol, no? Yung mga nakay Kristo Jesus. So, Ayun. kaya pagdating sa final judgment, talaga hindi na sila kasama doon sa hahatulan pa. Bro Defender, tanong ko lang sa'yo, may kaluluwa ka ba? Siyempre naman. Basic. Nakita mo na ba ang kaluluwa mo? Yung kaluluwa, no, makikita mo lang kaluluwa pag patay ka na. Halimbawa, andun ka na sa ilalim ng dambana ng Diyos, makikita mo kaluluwa ka na lang kasi sabi. Ito ang klase sa'yo, naman at kaluluwa. Nakita mo na ba ang kaluluwa mo kung may kaluluwa ka? So may kaluluwa tayo, pambira ka. Ang composition ng tao, yung alabok, no? Naging kaluluwang buhay. Di kaluluwa ka, may kaluluwa ka. Upang ingatan, sabi sa Tesalonica, upang ingatan ang ating katawan, kaluluwa at espiritu, no? May kaluluwa 'yun. May espiritu pa nga eh. Paano mo? Kasi sabi natin may kaluluwa daw tayo. Di ko nakikita may kaluluwa ka. Ang alam ko lang may katawan ka eh. So, Parang ganito lang 'yon. Mr. Poge, halimbawa, naniniwala ka ba may utak ka? Nakikita mo ba? O para makita mo, buksan mo yung ulo mo para makita mo ang utak mo. Parang ganun lang. magpapasitiskan ka. Magpapasitiskan ka, makikita mo yung heart mo, makikita mo yung yung hindi lang makita, yung kaluluwa. Kasi laman na Hindi, makikita mo. ang paniniwala kasi, Mr. Poge, ang paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Yun ang definition ng paniniwala. Sabi sa sa Hebreo 1:11 ba, na ang paniniwala ay ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Kung hindi yun nakikita, gaya ng Diyos, hindi mo naman nakikita ang Diyos, kung mo may pananampalataya ka, totoo yun. Ngayon, pag hindi mo pala nakikita ang Diyos, hindi ka naman sumasampalataya kasi hindi nakikita, di wala kang Diyos. Diba? Kasi to believe ka, hindi mo naman nakita ang Diyos, di walang Diyos para sa iyo. Paano gumagana ang isip mo kung halimbawa kung katawan lang? Ang isip pa ibig sabihin ng isip kaluluwa na 'yun. Parang halimbawa Hindi. sasalita tayo Ang isip. yung hininga natin yung ba yung kaluluwa nagsasalita sa Isip atin. consciousness yun eh.
Yung kaluluwa kasi, yun yung may-ari ng buong katawan mo, yung kaluluwa. Halimbawa, katawan ko, no? Sabi, paa ko, ulo ko. Yung Oh, nagsasalita na ulo ko, yung yun din kaluluwa. ba yung may hawak ng isip mo, real bro? man, Pero yung katawan, ayun ba yung may hawak ng isip mo? Parang alaala ba, naaalala mo yun din ang umahawak ng kaluluwa mo, sarili hindi. mo. Ganun. Ano ba yan? Mayroon kasi sa Biblia, pagkataong loob, no? Yung pagkataong loob, yun yung spirit, yung kaluluwa. Hindi Di ba yung kaluluwa pagkataong yun yung labas pertaining yun naman sa yung whole katawan. being? Ano yun? Whole being. Yung kabuuan. Ngayon, pag sinabing kaluluwa, bahagi yung component yon ng whole being mo. Part yon. Pero sa Biblia, mayroong tinatawag na Pag namatay yung tao, pagkataong saan lakas. napupunta yung kaluluwa? Pag mabuting tao ka, mapupunta ka sa ilalim ng Wala dambana signal, sa no? langit, sabi sa Apokalipsis. Pag namatay yung masama tao, ka saan naman, napupunta yung kaluluwa? pag masama naman, gaya halimbawa ni Pepsi, masama siya, pukulong siya sa espiritong bilangguan. Baka Halimbawa, makatakas, baka parot-parito ba, baka pumarot-parito pa, no? Mangdaya pa, gana ba yan, bro? Sumanib ba? pukulong kasi, Hmm. kapag kaluluwa ng banal, mayroon temporary resting place sa langit. Yung tinatawag na ilalim ng dambana. Samantala sa masasama, kinukulong Bro, doon depende sa yung bro, depende bro, yung kalawa ni Pepsi, ikukulong muna kasi baka mangparot-parito pa, baka sumanib kay, di ba, sumanib kay Aaron. delikado. Delikado. Kulong muna. Sukulong muna. Di ba? Naniniwala. Ewan ko, nanibasa, naririnig ko na sumasapi daw yung masamang espiritu. Ewan ko, totoo yun. Parang gano'n, kaya kinukulong na bro. Kasi yung masamang espiritu yun, oh, mga demonyo ba yun? Yun ba yun? Para hindi makagala. Baka sumanib. Yung mga sumasanib kasi na espiritu, yun yung mga sa demonyo, yun naman yun. Pero yung espiritu ng tao, kinukulong talaga. Yung mga sa demonyo lang kasi maraming doon nga sa ilalim ng dambana pag mabanal, pag masama sa ilalim ng lupa, kinukulong. Ang pagkakaiba ng kaluluwa at espiritu, bagamat ang kaluluwa nasa kategorya din siyang espiritu. Yung kaluluwa, yun yung being mo as spirit being, no? Samantala yung espiritu naman, yun yung buhay, yung bumubuhay sa laman, no? Sabi ni Kristo, ang espiritu nga ang Parang bumubuhay di sa ko kontra laman. yun. Hindi magkakontra yon, pero yung kaluluwa Hindi, at yung saka kaluluwa pag espiritu namatay, mo, sabi, dumidikit kasama ng katawan, dumidikit sa alabok eh. Ano yun, dumidikit sa alabok na kaluluwa? Sinabi sa hindi ko alam yung Genesis. dumidikit. Hindi ko alam dumidikit pero yung alam ko kapag matuwid ka, banal ka, mapupunta ka sa ilalim ng dambana sa langit. Yung masama naman kinukulong sa espiritong nasa bilangguan naman sila. Oo. Sa Genesis yun eh. Kapag ang tao namatay, dumidikit ang kanyang kaluluwa sa alabok ng lupa eh. Uwi sa Paano alabok yun? nakalagay doon. Pag uwi sa alabok. Yung death kasi, separation ng body and soul. Paano didikit yun Separation na nga Diba? At ang espiritu ng buhay babalik sa kamay ng Diyos. O sa 12 English, breath of life. naman ang Ecclesiastes. No, yung tao pag namatay, uuwi sa alabok, sabi sa 3:19. Yung espiritu naman babalik sa alabok. Yung sinasabi sa Ecclesiastes. No, 12:7 kung di ako nagkakamali. So, hindi didikit, no? Hindi didikit sa lupa. Kasi yung katawan natin mauuwi sa alabok gaya ni Adan. Nang mamatay siya, nauwi yung katawan niya sa alabok. Yung kaluluwa at saka espiritu hindi naman alabok. Bakit doon uuwi? Siyempre sa Diyos. Na uuwi yon sa nagbigay sa kanya. Hindi didikit. Hindi ko lang alam kung tamang
salin yan, ano, na didikit sa alabok. Kasi ang kamatayan, separation yun ng body and soul. Kaya hindi didikit eh, nag-separate nga. So paano didikit? No? So ang sabi ng talata, ano, yung katawan babalik sa alabok. Yung espiritu naman babalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. So, So ayan ang impormasyon. naalala ko dati yung ano daw, naalala ko yung sabi sa akin ng tropa ko. Na pag namatay daw siya, makakapasyal-pasyal lang sa ibang bansa. Yun ang alam niya. Kasi makikita na daw niya yung ano yung mga, kasi gagala-gala siya eh. Nakikita, na-realize ko, wala ka nang isip nun pag namatay ka. Paano mo pa makikita ang yung mga bansa-bansa kasi panahon pa yun ng ano eh. Panahon pa yun ng mga, wala pang mga sasakyan. Ang tanong lang diyan kung nasaan napunta yung katawan ni Kristo. Kasi sabi ng 15, 50 ng unang Korinto is laman at dugo hindi magmamana sa kaharian ng Diyos. Si Kristo may laman at dugo siya. Nang umakyat siya sa langit, siyempre hindi makakapasok 'yon. Ang tanong ngayon, saan napunta yung katawan ni Kristo? 'Di ba? Ang tanong ba is nauwi ba sa alabok? 'Di ba? Ayon sa Biblia, uuwi ba sa alabok yung katawan ni Kristo? Sa akin, ano, sa paniniwala ko, hindi Bumalik nauwi siya sa sa source. Si Jesus Christ kasi yung katawan niya vessel. Sa'yo, Lagayan, bro, parang lagayan. Yung mga katawan natin, kapag namatay, ano yan eh, vessel to, tumalabas na parang vessel. Ngayon, para bumalik ka doon sa pinanggalingan mo, yung spirit of life, so yung source sa cosmic. Kaya nga ganyan yung Burista eh. So, babalik siya sa cosmic. Ngayon, para maputol yung cycle na yun, kailangan sacrifice. Maghanap yung mission ni Kristo. Kaya nangyari, nag-sacrifice si Kristo. Ang nag-fulfill si Judas. So, ganun siya lalabas. Nakalaya na si Kristo sa vessel. Oo. Ayon sa kasulatan. Pero sa ibang mga libro, part lang 'yun para makawala siya sa vessel. Kulungan kasi yung katawan eh. Yung ating mga lalabas na galing sa cosmic na pinanggalingan ng kanyang spirit of life. Sabi nung sabi ni Samex. Hindi nasumpungan pagkabulok, di kayo hinayaan eh. Hindi siya nasumpungan. o kung hindi nabulok yun, saan napunta yun? Di ba? Yun yung mga tanong. Di nasa langit. Umakyat nga siya, nakikita siya ng mga apostol eh. Pero yung katawan niya na yun, malwalhati na yun. Malulati na yan bro, parang bang nagbagong anyo na siya. Pero yung, kasi kaya niya magbago kahit may laman siya sa punto na yon, kaya niya mag-anyo na pang Diyos ba. Kumbaga, binabago niya yung kanyang baguhin yun. Pero hindi literal na katawan niya na Kasi sa 2 Korinto, 15:45, doon pinakita sinabi ni Pablo yung yung difference ng dalawang pagkatao. Isang tagalangit, isang tagalupa. Yung tagalangit kasi wala nang wala nang decay, wala nang pagkasira. So hindi na kailangan ng nutrients. Samantalang yung
Yung tagalupa, kailangan mong kumain, may pagkasira, nagkakasakit. Yun Ang ang punto difference. natin diyan, bro, kuya, ang punto natin diyan, saan kung nagbago man ang kanyang katawan, halimbawa nang umakyat siya, asan yung katawan na yon? Yun nga yung inaano ni brother. Asan yung katawan na yon? Eh, yung katawan na pagkalupa niya, yung pagkamatay niya na, yun na yung process nun eh. Kaya nga, ano eh, yung pagkabuhay niya maguli. Kasi kumain nung nabuhay siya nang nabuhay Eh, di siya. ba namatay? Ano yung namatay? Katawan. Yung katawan Nabuhay lupa rin yung niya. katawan Eh, nung niya. nabuhay Punto siya, na yun. katawan lupa pa rin ba yun? Hindi na, panlangit na yun. Hindi na, Kaya tama, nga, tama. nung nga umaakit siya sa langit, nakikita siya ng mga Hindi ngayon, apostol. kung Di ba? asa na yung pang katawan pang lupa, kung kumo halimbawa na kung pang makalangit na yon, asa na yun kunwari. Wala na nga yun, binago na nga eh. Kaya tinan mo sa ikalawang Korinto 15:45, basahin mo ba? Oo, yun talaga nakalagay doon sa ano. Unang Korinto 15:33 hanggang 44, binago na. Kung baga, binago na siya pero kumain pa siya sa punto na yun na kumain pa siya. Pero ano na yun, no? So kung umakyat man siya, hindi yun katawan talaga ni literal, kundi yan na yun, makalangit na yun, kumbaga. Kuya, Yan ang masarap ang ulam. Mga basehan mo dyan, hindi nasumpungan ng pagkabulok. So, ano mangyayari doon sa katawan lupa? Siyempre, binago. binago. Yan nga may nakasulat din dyan eh. Babaguhin ka sa isang kisap mata eh. Nice. Di ba? Mm-mm. So, yung mga maliligtas, babagoy. Eh, ang mas muna kay Kristo. Di, siyempre, binago. Ang problema lang kasi, hindi naman kasi na sinulat ng author at na hindi niya nasaksiyan kung paano nagbagong anyo si Kristo. Di ba? Hindi niya saksi kasi nasa loob ng libingan. Pero magtataka ka, naka-detail at bumaba siya sa kalaliman. So therefore, yung 3 araw na patay siya sa paningin ng mga tao, physically, yung pala, bumaba na siya roon. Pagkapatay sa kanya, pagkasarado ng libingan, bumaba na kaagad siya doon sa kalaliman. Ganun ba siya intindihin? At nangaral eh, nangaral. 10, 10. Sabi nga ni Pablo ba yun na nakikilala namin si Kristo ayon sa laman. Ngayon hindi na namin nakikilala kung anong kalagayan niya. Ibig sabihin, Asi, nung bata pa si Kristo, hanggat hindi siya dumadating sa maturity, hindi pa siya Kristo noon. So may certain age bago siya naging Christ. Hindi ba nakakabit na yun sa pangalan niya, nakakabit na sa pagkatao niya yun, natatawaging Misaya, yung bata, Kristo. So, paano mangyayari na hindi siya magiging si Kristo, na meron palang tinatayang certain age yung pagiging Kristo niya? Ganun ba yun? Yung may certain age, kung kailan papasok doon yung Kristong Diyos, nasa 30 years old yun. Kasi magaganap doon yung umpisa ng pangangaral, magaganap doon yung Nakasulat ba doon bautismo. at nang dumating ang panahon, ang Kristong Diyos ay humantong na sa ganun. Parang ganun meron bang ganun nakasulat? Parang wala naman. Ganito, sa diwa, sa lohika ng Biblia, si Kristo bumaba mula sa langit. Sabi ni Kristo, bumaba ako Ano mula natin sa yung langit. what is logic? Ang lohika ng Biblia, nang bumaba siya, pumasok siya sa sanglibutan. Hindi naman siya pumasok kay Maria, no? Pumasok siya sa sanglibutan. Ngayon, pagpasok niya, sabi sa Hebreo 10:5, isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. So, mayroon ng katawang inihanda. Ngayon, ang ginawa ni Kristo, nanahan siya doon sa katawan. Sabi naman sa Colossus 2:9, sa kanya nanahan yung buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Yun yung timing kung kailan nagkatawang tao si Kristo. Nang magkatawang tao siya, nagpabautismo siya kay Juan. Nang magpabautismo siya kay Juan, sabi ng tinig sa langit ng Ama, ito ang sinisinta kong anak. No? Nalubos kong kinalulugdan. So, mayroon ngayong declaration ng Ama, ito na ang sinisinta kong anak.
Kasi sinugo niya, bumaba siya mula sa langit. Ngayon, naganap yon 30 years old. Bakit natin nasabi naganap yung 30 years old? Kasi sabi ni Lucas, si Jesus, nang mag-umpisang mangaral, ay may gulang na 30 taon. So kung ititrace mo kung kailan siya bumaba, mayroong gulang na 30 years old, yung katawang Jesus. Kaya ang timeline o panahon o tiyempo ng pagpasok ni Kristo sa pagkakatawang tao niya, nasa 30 years old yung katawan. So, ganun po yan ang sinasabi ng Sige, kasulatan. teka lang. Ano, may tanong ako Sabi sa'yo, mo Bro kasi, Defender. hindi, sabi kasi, saglit lang, sabi mo kasi logic, proper logic. Sabi sa Biblia, sabi rito, where is the wise person? Where is the teacher of the law? Where is the philosopher of this age? Has not God made foolish wisdom of the world? Sabi sa Biblia, sa Tagalog nga saan ang pilosopo ng mga tao ngayon? Saan ang tagapag-alam? Saan ang tagapagtatalo ng mga tao ngayon? Hindi ba ipinakikita ng Diyos na walang kabuluhan ng karunungan ng mga tao? So therefore, hindi pwedeng gamitan ng philosophy yan. Kasi huwag kayong magsipaniwala sa bawat filosofiya ng tao. Sabi mo kanina, logic. Hindi kasi logic yun kasi walang dapat na hindi nakasulat doon sinabi kahit sa ibang mga talata na si Kristo pagdating ng ganong edad pumasok yung pagka-Kristong Diyos. Walang ganun walang ganun So, bakit natin papasukan ng logic? Mismong Biblia ang nagbabala. Huwag tayong magsipaniwala sa bawat filosofiya. Kasi the term logic comes from philosophy. Ganito Tsaka kasi meron yan, akong i-share sa yung inyo. Yun ang Kasi akin, nakasulat sa Bible yung Hindi naman binasa ko. accept natin na literal na galing sa Diyos si Kristo tapos bumaba na talaga nag-traverse talaga yung espiritu niya tapos nilagay sa vessel lilitaw na pati si Juan is ganun din kasi sabi dito sa Juan 1:6 sabi dito na parito ang isang tao na sugong mula sa Diyos na ang kanyang pangalan ay Juan. So lilitaw na pati si Juan ganun din kumbaga nag-transfer din siya from spiritual to physical na body kaya hindi natin pwedeng gawing literal yung Ayan yung claim sa sa Book of Diyan. Judas Iscariot. Di mo pa kasi nababasa Basahin mo muna. Gaya ng binagawa mo pagbabasa ka sa Book of Enoch. Hindi, tsaka may babasahin ako sa inyo sabi dito sa sa Second Enoch. Paano ba sabi dito at sinabi ng Panginoon sa kanyang mga tagapaglingkod na tinutokso sila, hayaan tumayo si Enoch sa harap ko magpakailanman. At ang mga malulwalhati ay yumukod sa Panginoon at nagsabi, hayaang umalis si Enoch ayon sa inyong salita. At sinabi ng Panginoon kay Miguel, humayo ka at kunin mo si Enoch mula sa kanyang mga damit panlupa at pahiran mo siya ng aking mabangong pabango at isuot mo sa kanya ang mga damit na aking kaluwalhatian. At ginawa ni Miguel ang ganito, kaya nang sinabi sa kanya ng Panginoon, pinahiran niya ako at binihisan ako. At ang anyo ng pabangong iyon ay higit pa sa dakilang liwanag. At ang kanyang pabango ay parang matamis na hamog. At ang amoy nito ay banayad. Kumikinang na parang sinag ng araw at tiningnan ko ang aking sarili at ako ay parang nagbagong anyo. Isa sa kanyang maluwalhati. So, para pala, pag umakyat ka pala sa langit is pwede kang transfigure para makaharap ka sa Diyos kasi ang Diyos kasi is metaphysical so possible na si Kristo din is nung inakyat siya is nagkaroon din talaga siya ng transformation kasi hindi ka talaga makakaharap sa Diyos na may physical body ka na malulusaw ba So sobrang sa sobrang radiation, ganun ang Oo, kaluwalhatian. kasi wala talo pa radiation kasi siya Mm. yung liwanag niya mas maliwanag pa sa araw Kumbaga, yung mukha niya hindi nga ma-describe ni So parang ang ni Enoch lalabas para kang kandila lang sa harap ng Panginoon, ng Diyos. Oo, kahit yung apoy kayang sunugin. Malulusaw Biruin mo ka. yun, kahit yung langit kaya niyang sunugin, ganun katindi. So kakaiba Ibig yung sabihin, siya, matindi o kanyang So kailangan mo mag-transform impact. muna na maging katulad sa mga maluwalhating mga anghel
na ano, para makaharap ka sa Panginoon Diyos. Ayun lang masishare ko. O kaya nga, so ibig sabihin, tama nga, binago nga siya. Yung katawan niya na may kasiraan, pinalitan ng walang kasiraan. Mm. Sina DPK. So may damit pala na tinatawag, no, na pwede nang isuot sa atin, no? Possible na ganun. Baka yun yung yung sinasabi na ginagawang basihan ng iba na hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Oo, pwede, no? So therefore, nung